Hi, Lou! Hi, sir. Welcome to Doha. Oy, maraming salamat. And thank you for attending our training of trainers for social investors. Ay, sobra, sir. Napaka-efficient, effective, at ang dami ko pong baon pa uwi. I got interested in your story kasi sinabi mo na pre-terminate mo na yung iyong VUL. Yes po. So, can you walk us through the process? Bakit mo itinigil ang iyong VUL? Actually, sir, nung nag-time na nag-inquire pa lang ako ng insurance, kasi nga po inisip namin na parang, paano pag-uwi? Kasi diba wala na po kami sa company, so yung company is offering us an insurance, so paano pag wala na? So ang dami ko pong tao na tinanong, na pagtanungan kung saan makakakuha ng term insurance, ganyan. So sobrang dami, siguro mga 10 people yung mga pinagtanungan ko. So sabi nila, hindi na ino-offer yan. Sabi na gano'n. Meron na kami bagong product na ino-offer. Right. Tapos lalo na dito sa Philippines. Okay. So, mga kaibigan, no, narinig natin ang sabi ni Lu. Ang sinasabi daw ng mga agents sa kanya ay wala ng term insurance dun sa pinagkukuhanan niya ng insurance company. Hindi totoo yon kasi never na mawawala ang term insurance na i-offer ng mga insurance companies. Malamang yung mga insurance agents na to ay hindi lang talaga nila alam na kung ano yung term insurance and they weren't trained to inform and also offer as an option yung term insurance para sa mga clients. Pero na-assess mo ba kung kailangan mo talaga ng insurance? Kasi sabi mo, you already have insurance from your company here in Doha. So why are you getting insurance? Kasi sir, we are planning to go home. Okay. So parang pinaghandaan namin, what if mahiwalay kami sa company? O parang po yung worst case scenario na ma-lay off ka kasi hindi naman po kami permanent dito, diba? So, tinignan namin, okay, kailangan, syempre, pinakamalaking gastusin talaga is sickness, hospitalization, at saka yung sa life insurance. Right. Tapos, after all those trainings, reading your books po talaga, sobrang, yung book niyo po napakagandang learning ano po yung stream. Doon namin po nakita na napakaganda ng concept, insurance is not for investing or for retirement. Dapat insurance, protection lang for siya. Protection siya. Correct. Nag-assess kami, are we protected enough? Yung protection analysis. Tapos nakita namin, uy, kailangan may dependent ka para kumuha ka ng insurance. Sunod na tinignan namin, hindi nga siya dapat related sa retirement. So, kung katulad kayo ni Lu na mag-asawa, walang dependents, at pareho naman kayong earning, at meaning kapag ikaw ay mawawala or yung husband mo or yung wife mo mawawala, self-sufficient ka naman at hindi ka naman dependent sa kanya, then you really don't need life insurance. So you only get life insurance when you need it. These agents, they play around your emotions to be able to sell. At tatakutin ka nila, sasabihin mo, paano nga pag na-lay off ka bigla, wala bumalik ka sa Pilipinas, wala kang insurance. Ang sagot dyan ay, pag na-lay off ka, saka ka bumili ng insurance. Kesa naman ngayon ka bibili, doble-doble yung meron kang insurance, over-insured ka. Kaya lang sir, sabi nila, pag kailangan mo na siya, mas mahal na siya. Yan ay kapag VUL, di ba? Kapag term insurance yung kukunin mo, covered pa rin. Tapos kapag sa health naman, ang pinapagawa ko dyan, kasi sa company mo, meron ding health insurance ngayon, no? For OFWs, meron kasi niyan. So kung kukuha ka pa ng separate na health insurance in preparation for the future, ang mahal nung kailangan mong babayaran just to get that future coverage. When we made the calculation, nakita namin kahapon kasama sa participants, tinanong ko magkano yung binabayaran niya sa health insurance. 30,000 pesos daw per year. How many years to pay? 10 years. So 300,000 lahat yung babayaran niya. And then ano yung coverage na ibibigay sa kanya? 500,000 lang. So habang nandito ka sa abroad, mas maganda pa na i-save mo na lang yung 30,000 pesos na yan at magkakaroon ka na ng health fund. Pagdating mo sa Pilipinas, you continue on accumulating that at kahit na hindi mo nadagdagan, i-invest mo siya, I'm sure mas magiging malaki pa yan kaysa sa 500,000 pesos. So, ang mahalaga ngayon ay meron ka namang insurance from your existing company. Both of us po na. Yun, ang mahalaga. So, wala pang dependent. So, may plano ba kayo na meron? Okay, sige. Pagdadasal natin yan. So, pupunta ako sa, ano nga ba yan? Santa Clara. Mag-aalay ako ng itlog para sa inyo. Salamat, sir. Okay? So, maraming salamat, so much, Lu. sir. At willing ka na i-share ang iyong experience
experience. At ang naipapayo ko lang ay, dun sa mga iba naman, kapag balak ninyo na mag-i-cancel yung VUL, before canceling the VUL, make sure na bumili muna ng term insurance para kayo ay covered na covered. In your case, hindi mo na kinailangan dahil meron ka ng insurance from the company. Okay? So, ako si Sir Vince, dito sa Doha, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan.